sa'yo? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ng mahal mo sa kabila ng napakaraming hadlang sa pagmamahalan nyo? Hanggang kailan mo kayang lunukin ang masasakit na salitang binabato ng mga taong nasa paligid nyo? At paano na lang kung ang mga hadlang na yon ay ang mismong pamilya ng taong minamahal mo? Ano ang gagawin mo? Hindi ba nakakahiya kung dito lang kita dadalhin tapos ganyan ang itsura mo? Nahihiyang tanong ni Sandro sa kasama niyang babae na magandang-maganda sa puting dress sa suot. Tapos nandito sila sa kalye kung saan nakahilera ang mga pagkaing pangkalye. Ano ka ba? Ayos lang sa akin to. Tsaka masarap kaya ang mga pagkain din. Medyo nananawa na kasi ako sa mga pagkain sa restaurant eh. Talaga? Pasensya nga talaga ah. Wala kasi akong Sandro, love, di ba ang sabi ko naman sa'yo ay hati tayo sa lahat ng bagay, di ba? Hindi mo kailangan akuin ang lahat dahil partner mo ako. Hindi mo lang ako girlfriend. Kasama mo ako. I'm your better half. Ngumiti si Francine bago siya nito hinalikan at yakapin ng mahigpit para ipadama sa kanya ang pagmamahal nito. Ay, kaya mahal na mahal kita eh. Tara na, kakain na tayo at alam kong gutom na ang baby ko na yan. Pero don't worry, I always got your back. Nag-shorten talaga yung cash ko ngayon eh. Next time, credit card ang dala natin. Pinagtitingin na tayo. Nakakahiya. Sus, ikaw naman. Pinagtitinginan tayo dahil magandang kasama ko at mayabang ako sa part na yun. Humalakhak si Sandro at hinalikan ng noon ng babae na mahal niya. Kahit na kailan ay hindi niya pagdududahan ng pagmamahal ni Francine sa kanya. Kahit na magkaiba ang pormahan nilang dalawa. Mayaman na mayaman kong manabit si Francine habang siya ay simpleng cargo short at t-shirt lang. Nagmumukha siyang alalay nito sa tuwing magkasama sila. Eto, tikman mo to love. Masarap to. What's that? Calamares ang tawag dito. Ano to, pugita na fried. Oo tama, ganun nga. Fried coated octopus. Okay, let me taste it. Masayang pinanood ni Sandro na lantakan ni Francine ang lahat ng pinapatakim niya rito. Wala itong kaati-ati sa katawan. Kahit na anong ipakain niya rito, ay kakain ito ni Francine niyang walang pag-aalinlangan. Alam niyang hindi ito sanay sa mga street foods, pero mukhang nagugustuhan ito ng girlfriend niya. Babe, I love eating here. Uli tayo rito ha? Oo naman. Pagkatapos ng school mo, idediretso tayo rito. Gusto mo, arkilahin pa natin ang buong Hepa Lane eh. Tapos kakainin natin lahat ng gusto natin kainin. Sira, saka na natin gawin yan kapag marami na tayong pera. Sa ngayon, asa pa kasi ako sa saktong allowance na binibigay ni mommy sa akin eh. Minsan nga nakakalimutan niya na akong bigyan ng pera. Pero buti na lang. Nakakapagtira ako, kaya may extra ako minsan. Kaya kong gawin ang bagay na yun kung gugustuhin ko. Kaya kong gawin posible ang lahat ng posibleng bagay. Basta ba'y suportado mo ako. Wala tayong hindi magagawa. Tsaka dapat sinasabi mo sa akin kapag nag-short ka ng allowance mo. I can lend you some of my money. Nilayo kong nagugutom ang baby ko. Thank you, love. Makakawawi rin ako sa'yo baling araw. Sa ngayon, tipid-tipid muna tayo. Huwag. Hindi naman nauubusan ng perang bulsa ko eh. Kaya kung anong gusto mo, bibili natin. Pangarap ko kaya na mas podang magiging girlfriend ko. Humigit 3 taon na niyang girlfriend si Francine. Nakilala niya ito sa isang cafe na nagre-review dahil magte-take ito ng board exam. Isang accounting student nun si Francine at ngayon ay nag-aaral pa rin to para maging isang ganap na CPA. Ito ang matagalang pangarap ni Francine na gusto niyang makamit pero ilang beses na itong nabibigo. Pero palagi niyang pinapalakas ang loob ng dalaga at sinasabi na magiging CPA rin ito balang araw. Kaya naman nagpupursige pa rin si Francine sa kabila ng ilang beses na pagkabigo. Hayaan mo love, kapag naging CPA na ako, promise ko sa'yo, palagi kitang dadalhin sa mga fine dining restaurant tapos kakain tayo ng ramen sa Japan. Gusto rin kitang spoiled. Gusto mo ba ng ganyan? Dapat sana sinabi mo sa akin para doon kita dadalhin next time. Ikaw naman, ako ngang manlilibre sa'yo kasi ang dami mo na nagawa para sa akin. Tingnan mo rito. Kala ko pa naman 50-50 tayo. Baka wala ka ng pera niyang pamasahe pa uwi.
Meron pa akong pera. Kala mo sa akin, mahirap? Mayaman ako, no? Pabirong untag niya na kinairap na lamang ng babae na kasama niya. Kaya hindi naiwasan ni Sandro ang mapangisi dahil alam niyang naiinis na ito sa kanya. Ganyan ka na naman. Tapos malalaman ko na naglalakad ka pa uwi kasi naubusan ka ng pera. Hindi ako naubusan ng pera. Kasyang naubos sa akin. Sandro, magseryoso ka nga. Ayoko nahihirapan ka. Wait a minute. Nagmamadali si Francine na kuhanin ang purse nito para kumuha rin ng 200 pesos bill at iabot sa kanya. Oh, ano yan? Pamasahe mo. Wag na. May pera pa naman ako rito, love eh. Itabi mo na lang yung pagdagdag ng allowance mo. Huwag kang magpapagutom kapag nag-aaral ka, ha? Alam ko na mahirap ang pinag-aaralan nyo kaya dapat palagi kang kakain ng marami. Baka tumaba ako. Ano naman kaso ron? Mas okay nga yun eh. Kasi malambot ang yayakapin ko. Kaya naman pala, may rason. Pabor na pabor sa'yo kapag tumaba ako. Papangit na ako kapag tumaba ako, Sandro. At sino namang nagsabi niyan? Kahit tumaba ka, maganda ka pa rin sa paningin ko. Sa iyo lang nakatutok ang mga mata ko at never kitang pandidirihan. Kaya alagaan mo sarili mo, okay? Kahit na magbagong itsura mo, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Dahil itong minahal ko sa'yo at hindi ang panlabas mong anyo. Madamdaming pahayag ni Sandro habang tinturo ang dibdib ni Francine kung nasaan ang puso nito. Nakangiti siyang pinagmasdan ang namamas ang mga mata ng babae habang nakatingin sa kanya. Kaya hindi napigilin ni Sandro ang sariling halikan sa mga labi si Francine kahit na nasa public place sila. Pero kakahiwalay pa lang ng mga labi nila nang maguluntang silang dalawa nang may isang kamaong bumagsak sa mukha ni Sandro. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sandro! Napatili si Francine sa nangyari kaya agad niyang tiningnan kung sinong may gawa nun. Isang matangkad na lalaki, matikas ang tindigan at may mayabang na ngiti sa mga labi ang nasa kanyang harapan. Habang tinitingnan siya nito, na tila napakababa niya. Nagsalubong ang mga kilay niya, saka mabilis na tumayo para itago si Francine sa kanyang likod. Anong problema mo? Kilala ba kita? Maaaring hindi mo ako kilala, pero sigurado akong kilala ako ng babaeng kasama mo. Brando? Anong ginagawa mo rito? Kilala mo siya, Francine? Kaya pala hindi kita makita sa school niyo dahil nandito ka. Ano, Francine? Talagang nahihibang ka na ba na sumama ka sa lalaking to sa gantong lugar? What the hell is wrong with you, Brando? I'm asking you, why are you here? Pinapasundo ka ng mommy dahil ang unika iha nila ay hindi pa umuwi galing sa school nila matapos makita-kita na nandito sa madumi ng mabahong lugar na to. Tsaka, ito na bang pinagmamalik mong boyfriend mo? At anong ipapakain nito sa'yo? Yung marumit mamurahing pagkain nandito? Pucha naman, Francine. Matalinong tao ka eh. Matalino ka. Kaya bakit isama ka sa lalaking hindi ka kayang dalhin sa isang fine dining restaurant? Mataas ka. Kaya bakit ka magpapakababa para sa isang tulad niya? Stop, Brando. Shut up. Tara na. Uuwi na tayo. Sinubukan ni Brandong abutin ang kamay ni Francine pero maagap na iniwas yun ni Sandro at mas lalo ang tinago sa likod niya ang girlfriend. Okay lang sa akin sapakin mo pa ulit ako ng isa pang beses. Pero yung hahawakan mo si Francine, yun ang hindi okay sa akin. May angas din pala tong boyfriend mo, Francine, ha? Bakit? Ano bang may pagmamalaki mo? Wala ka namang kotse na katulad nung sa akin, ha, para may hatid sundo si Francine. Wala kang pera para bilhan siya ng mamahaling mga gamit tulad ng kaya kong gawin. At hindi mo siya kayang bigyan ng magandang buhay dahil isa ka lang namang di hamak na hampas lupa. Ang sabi ko'y tumigil ka na. Umuwi na tayo. Umalis si Francine sa likod ni Sandro nang tangkain na naman ni Brandong saktan siya. Hinila ni Francine si Brando palayo kay Sandro. Francine. Sorry, uwi na ako. Nagkita na lang tayo. Hindi ka na makikipagkita sa kanya. You're not my father, Brando. You don't have any right to make a decision for me. Pinanood ni Sandro si Francine na hilahin palayo sa kanya si Brando. Ngayon niya lang nakilala ang lalaki at hindi alam ni Sandro kung kaano-ano ito ng dalaga. Dahil kahit kailan naman ay hindi naging legal ang relasyon nilang dalawa sa pamilya ni Francine. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo sa lugar na yun, ha, Brando?
Sinusundo ka. Hindi ka bagay sa ganung lugar, Francine. At wala akong nakikitang dahilan para makialam ka pa sa bagay na yon. Hindi kita kaano-ano. We're not even that close para panghimasukan ng personal kong buhay. What are you saying? Ikakasal ka sa akin, Francine. You're my fiancé. At wala kang karapatang makipagkita sa ibang lalaki bukod sa akin. At sino nagsabi siyang pumayag akong may kasal sa'yo? In your dream, Brando. Kahit ikaw na lang lalaki sa mundo, hindi kita mamahalin tulad ng pagmamahal ko kay Sandro. Magpapakasal ka sa akin. Sa ayot sa gusto mo. Nek-nek mo. Ang pangit mo. Ano bang nangyayari? Natutulog ako, ang ingay-ingay nyo. Sabay na napatingin si Francine sa mommy niya, nakabababa lang galing sa kwarto nito. Magkasalubong ang mga kilay habang nakatingin sa kanya. Mommy. Oh, andito ka na pala. Saan ka naman ba nanggaling bata ka? Akala ko ba'y nasa eskwelahan ka? Anong oras bang uwian ninyo? Alam mo ba kung saan ko nakita yan, tita? Nandun sa palengke. Naadaanan ko kasama yung bastardo niyang boyfriend. Nagsalubong ang mga kilay ng ina nang marinig ang sinabi ni Brando at hindi na nagulit si Francine nang sampalin siya nito. Ilang beses ko bang dapat itatak dyan sa makitid mong utak na hindi ka pwedeng makipagkita riyan sa boyfriend mo na yan, ha? Ang tanga mo talaga. Kaya ka hindi pumapasa sa board exam nyo dahil hindi mo ginagamit yung utak mo. Francine naman, imulat mo yung mga mata mo. Wala kang magiging buhay sa lalaking yon kapag sa kanya ka sumama. Yan nga sinasabi ko rin sa anak mo, tita eh. Pero hindi nakikinig sa akin. At sinabi niya pang hindi niya akong pakakasalan. Hindi ko na ba talaga nag-iisip? Ano? Mas pipiliin mong lalaking yun kaysa kay Brando? Mag-isip ko nga, Francine. Hindi kita pinalaki para maging tanga. Pero hindi ko mahal si Brando, Mom. At sinong mahal mo? Yung gusgusin na yun? Hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun. Pero mahal ko si Sandro, Mommy. Ako ang nagpalakit bumuhay sa'yo. Kaya sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Magpapakasal ka kay Brando at hindi ka na ulit makikipagkita sa lalaking yun. Naiintindihan mo ba? Napahagluhol na lang si Francine dahil ramdam niyang wala siyang magagawa sa naging desisyon ng ina. Bata pa lang ay kontrolado na siya nito at lahat ng gagawin o magiging desisyon niya ay kailangan na dumaan muna sa kanyang ina. Kaya alam ni Francine na tuluyan na siyang naputulan ng pakpak ng ina. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ganito sa kanya. Para siyang walang kalayaan sa pamilya nila. Hindi naman ganito ang ina niya sa dalaw niyang kapatid na lalaki at napapansin niyang parabang hindi patas, na parabang hindi pumapabor sa kanilang ina at nagiging kontrabida siya sa mga mata nito. Minsan nga'y napapaisip ng si Francine na baka hindi talaga siya kabilang sa kanilang pamilya. Aray, dahan-dahan ma. Paanong magdadahan-dahan? Ang laki-laki ng pasa mo sa mukha. Sino ba kasing dumali sa'yo at ipapabira ko yun sa ama mo? Ayos lang ako ma. Malayo sa bitong Bakit hinahayaan mong mabirayang ganyan ka? Marunong ka namang maharate. Sana'y pinatulog mong saang gano'n na nanuntok sa'yo. Nandoon si Francine ma. Ayaw ko siya madamay. Ay naku Sandro. Bakit ba kasi sa palengke kayo nag-date? Dapat, inuwi mo na lang dito si Francine. Saka kayo nagluto rito ng street foods kung yun lang naman ang gusto ninyo. Okay lang ma. Hindi ko madala si Francine sa bahay natin dahil ayaw ng mga magulang niya eh. Parang ayaw nila sa akin ma. At bakit naman? Nakita ka na ba nila ng personal? Nakilala ka na ba nila? May ginawa ka bang mali sa kanila para hindi ka nila magustuhan? Malungkot na umiling si Sandro. Saka inalalang malungkot ng mga mata ni Francine nang sabihin nito sa kanya na ayaw sa kanya ng mga magulang ng dalaga. Ayaw nila sa akin at may gusto silang iba para kay Francine. Ano? At papayag kang mapunta sa iba yung girlfriend mo? Siyempre hindi ma. Akin lang yun. Sa akin lang si Francine at walang ibang pwedeng umangkin sa kanya kundi ako lang. Ipaglalaban ko siya kahit tatapakan pa nila ako. Basta makuha ko lang babaeng mahal ko. Ay sus! Ang anak ko'y binatang-binata na talaga. Baka naman bigyan mo na kami ng apo niyan, ha? Gusto niyo na po ba ni Papa? Pwede naman. Total, nasa tamang edad na naman po ako. At kumikita na po ng sapat para buhayin si Francine at magiging anak namin.
Hoy, Sandro Conrad Lewis. Pakasal mo muna si Francine bago mo buntisin. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan ng papa mo. Napangisi na lang si Sandro at napailing nang simula na siyang sermonan ng ina. Kahit nga ilang taon na siya, hindi niya pa rin maiwasang bisitahin ng ina sa kanyang bahay at magsabi ng mga problema niya rito. Dahil sa ganang paraan na lang sila nakakapag-bonding na pamilya. Paragi siyang lunod sa trabaho at minsan na lang makaharap ng pagkakataong makasamang mahal niya sa buhay. Kaya naman pinapahalaga ni Sandro ang bawat minuto na kasama niyang mga ito. Noong araw din na yun, ay nakatanggap si Sandro ng isang text message galing kay Francine at sinabi ng dalagang nais siyang makita ng mga magulang nito. Kaya naman todo ay si Sandro upang pumunta sa bahay ni Francine. Pero ang akala niyang formal dinner kasamang pamilya ng nobya ay isa palang party. Dapat pala nagtanong ako kay Francine kung anong meron ngayon. At nakapaghanda sana ako. Mukha tuloy akong outsider. Napasimangot na lang si Sandro nang mapansin ang suot niya ay malayo sa suot ng mga taong nakikita niya sa kanyang paligid. Naka-Amerikana ang mga ito at mamahalin ang mga tuxedo. Samantalang siya ay isang kulang puting polong shirt at pantalon lang ang suot. Pero, pogi pa rin naman ako. Napaigtad si Sandro nang may makamangga sa kanya at tumapon ng hawak nitong alak sa kanyang damit. Oh, sorry man. Hindi kita nakita. Ayos lang. Hindi naman masyadong aamoy to. Oo, hindi talaga aamoy yan. Lalo na kung ganyan na talagang amoy mo. Oops, tumapon pa lalo. Natigilan siya nang sadyang itapon ito sa kanyang natitirang alak sa suot niyang damit. Tumaas ang mga kilay ni Sandro nang marinig niya ang sarkastikong boses ng lalaki na kabangga sa kanya. Psst, boy, kuha mo nga ako ng pagkain doon. Nagugutom na ako eh. Ayusin mong pagkuha ha. Huwag mong kakamayin. Naggulat na naman si Sandro nang may sumulpot pang isang lalaki sa gilid niya at malamig ang pagtingin nito sa kanya. Kahit medyo nagulat ay sinikap pa rin niyang ngumiti sa harap ng mga ito. Pasensya na. Hindi kasi ako waiter dito eh. Pero sasabihin ko rin sa waiter na dalhin ka ng pagkain. Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw ang gusto kong kumuha ng pagkain ko. Kaya bakit mo ipapasa sa iba? Ganyan ba talaga kapag mangmang? Hindi makaintindi ng simple instruction? Pasensya na talaga pre. Hindi kasi ako utusan saka ang daming waiter dyan na pwede mong utusan oh. Tsaka pwede bang kumalma muna tayo? Baka kasi makaagaw tayo ng atensyon eh. Baka masira ang party ngayong gabi. Naknam. Talagang makapalang mukha ng isang to. Talagang masisirang gabing to dahil nandito ka. Oh, kalma muna pre. Hindi ako nandito para makipag-away. Pinuntahan ko lang yung girlfriend ko rito. Wala akong tensyong manggulo. Ramdam ni Sandro ang tensyon na namumuo sa kanilang pagitan kaya medyo kinabahan na siya dahil bisita lang siya rito at ayaw nang makasira ng party. Sigurado siyang malulungkot si Francine kapag nagkagulo rito. Kaya naman siya na lang ang nagpakumbaba at mas piniling lumayo sa dalawang lalaking kausap niya. Pasensya na. Doon lang ako sa kabila. Huwag mo kaming tinatalikuran kapag kinakausap ka namin. Nabigyan na lang si Sandro. Naghablotin ng isa sa malalaki ang kwelyo ng gamit niya at walang pagdadalong isip na inupakan siya dahilan para bumagsak siya sa pinakamalapit na lamesa sa kanila at tumikhayo ng malakas na ingay. Wala naman pala talagang binatbat ang isang tukuy eh. Totoo nga yung sinabi ni Brando. Lampat tong lalaking to. Tapos napakalakas ang loob na syutain si Francine. Wala naman palang bayag. Ano? Bangon. Kung gusto mong makuha yung kapatid namin, bumangon ka riyan at magpakalaki ka. Pero sa tingin ko, hanggang dyan ka lang. Sa itsura mo pa lang yan, baka wala kayong kinakain ng pamilya mo. O baka naman, nagpapagbag pa yung nanay mo sa basurahan para may mailuto kay mama yung gabi. Nagpantig ang tenga ni Sandro at mabilis siyang bumangon para upakan ang kaharap niya. Pumapayag siyang pagtawanan at alipastahin ng iba dahil naniniwala siyang hindi na kailangang patuloy ng mga ito dahil siya ang mas nakakaintindi sa kanila. Pero ang idama yung nanay niya at magsalitan to ng hindi maganda ay hindi niya na magagawang tiisin yon. Handa na siyang birahin ng lalaki nang may humawak sa balikat niya para matigilan siya. Pagtingin niya kung sino ang taong yon, mas lalo lang salubong ang mga kilay niya nang makilala ito. Mga kuya,
Huwag naman kang ganyan sa bisita natin. Nadudumihan yung madumi ng damit eh. Nakangising wika ni Brando bago nito simulang pagpaga ng damit niya, pero napayuko siya nang sikmuraan siya nito. Kapal ang mukha mo. Nagpakita ka pa talaga rito. Ano inaakala mo? Ituturing kang bisita at prinsipe? Dahil ano? Boyfriend ka ni Francine? Napakakapal naman talaga ng mukha mo kung ganun. Pabalibag siyang binitaw ni Brando, dahilan para muli siyang bumagsak sa lupa. Iniinda niyang mga tama niya galing kina Brando ng may tumiling babae. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo, ha? Tumalilis palapit si Francine sa kanya para tulungan siyang tumayo. Napaiyak na lang ito nang makita ang itsura niya na putok na ang labit kilay. Anong ginawa nila sa'yo? Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Masisira yung makeup mo eh. Malayo ito sa bituka. Sinubukang ngumiti ni Sandro, pero nauwi lang yun sa pangiwi nang maramdaman niya ang paghapde ng mga sugat niya. Ano na namang palabas to, Brando? Ano bang ginawang masama si ni Sandro para gawin itong bagay na to, ha? Tumayo ka riyan, Francine. At lumayo ka sa lalaking yan. No! Bakit niyo siya sinaktan, kuya? Oy, Francine. Huwag mo kaming pagtaasan ng boses, ha? Mas matanda pa rin kami sa'yo, kaya umayos ka. Ganyan ba nakuha mo ugali sa pagsama mo sa lalaking yan? Sinubukang hablutin ng maito si Francine sa kanya, pero mabilis itong tinago sa kanyang likod. Ngayon ay naiintindihan niya na. Mga kuya pala ni Francine ang umupak sa kanya, kaya pala mga hambog ito kung kumilos dahil nasa teritoryo nila ang mga ito. Huwag niyo nang saktan si Francine. Ako na lang. Wala siyang ginawang masama sa inyo para saktan niyo siya. Ang yabang talaga ng loko. Night in polo shirt yan. Kesa naman sa'yo, hindi makabili ng class. Magarang ang pananamit mo, pero patak pa naman ang ugali mo. Akmang susugurin siya ni Brando dahil sa sinabi niya nang may nauna na sa lalaki at sinampal siya ng malakas. Napatras si Sandro dahil sa lakas ng pagsampal na yon. Anong karapatan mo manggulo sa engagement party ni Francine at Brando, ha? Natigilan si Sandro sa kanyang narinig. Hindi siya nakagalaw mula sa kanyang kinatatayuan nang mapagtanto niya kung nasan siya ngayon. Ayaw niyang maniwala sa kanyang narinig at parang hindi ito napoproseso ng utak niya. Para siyang sinaksak ng napakatulis sa bagay para makaramdam siya ng kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Mommy, ito ba ang klase ng lalaking ihaharap mo sa akin, Francine? Walang modo, marumi at dukha. Ni hindi ka nga yata kayang bilhan niya ng sandas tulad ng suot mo ngayon. Mommy, tama na po, please. Lumayo-layo ka na lang dyan sa taong yan. Baka madumihan ka. Hindi ka nararapat dyan dahil wala kang magiging magandang buhay dyan. Baka isang kahig-isang tukang abutin mo kapag dyan ka sumama. Tingnan mo nga at hindi magandang ayusin ang sarili na hindi makabili ng mamahaling damit para sa kanya. Tapos dyan mo pa naisipang sumama? Nasaan ang utak mo, Francine? Anak kita. Isa kang gatmay dyan, kaya alam mo kung saan ang lugar mo. Pasensya na po kung nakagawa ko ng gulo rito. Pero hindi ko lang po intensyon yun. Sadya na pag-initan lang po talaga ako. At sa sinasabi niyo pong wala akong buhay na may bibigay kay Francine, nagkakamali po kayo. Dahil kaya ko po siyang gawing reyna. Kaya ko po siyang ibigay sa kanyang lahat, kahit ang mga bagay na hindi niyo kayang ibigay sa kanya. Oy, ayos-ayusin mong pananalita mo ha, dahil mommy namin yung karap mo. Huwag kang masyadong mayabang, lalo na't kung walang-wala ka naman. Mahangin rin palang tunay. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Mommy, kuhanin mo si Francine at tuturuan na namin ng leksyon ng lalaking to. Anong gagawin niyo sa kanya? Tara dito. Lumayo ka sa kanya. No, Mommy! Stop that, kuya! Don't hurt him! Nagpupumigla si Francine mula sa kamay ng kanyang ina, pero wala siyang kalaban-laban mula rito, kaya wala siyang ibang ginawa, kundi yung umiyak ng umiyak habang nagmamakaaw sa mga kapatid na tumigil na sa pananakit kay Sandro. Lahat ng bisita ay nanonood sa kanila. Nagbubulungan habang nakatingin sa nagkakagulong malakalalakihan. May makisap ng awa sa mga mata ng ilan sa kanila, pero walang nagtangkang tumulong o magpahinto sa mga ito dahil kilalang maimpluwensya ang pamilya ni Francine.
Yan ba, Francine? Yan ba ang taong gusto mong makasama habang buhay? Hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya paano ka na ipaglalaban? Mommy, make them stop, please. I beg you, Mommy. I promise. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Basta huwag niyo lang sasaktan ulit si Sandro. Dapat lang sa kanya yan nang malaman niya kung saan siya lulugar. Mrs. Gatmaitan, mukhang nakakabala ng kaguluhan to sa party. Mas mabuti sigurong patigilin mo ng binata mo. Bugbog sarado na yung binatil... Natigilan sa pagsasalita ang isang bisita ni na Francine nang matanaw nitong mukha ng lalaking binubugbog ni na Brando. Namutla ito at agad na patras ang ilang hakbang. Diyos ko po, totoo bang nakikita ko? Baka nagkakamali lang ako. Bakit? Anong meron? Mrs. Gatmaitan, sabihin mo nga, sino bang lalaking pinagtutulungan ng mga binata mo? Isang langaw na umaaligid sa anak ko. Ano nga ulit ang pangalan niya? Sandro? Maganda sanang pangalan. Pero basurang itsura. Mukhang malaking gulong gawa ninyo. Natigilan ang lahat dahil sa sinabi ng bisita. Lahat ay nagtataka habang nakatingin sa lalaki na nanginginig habang nakatingin kay Sandro na malapit ang mawala ng malay dahil sa bugbog na natamo. Anong ibig mong sabihin? Intruder yan, trespassing, at party crusher. Iyan ang idedemanda namin. Hindi nyo magagawa ang isang bagay na yan. Dahil kahit sang korte kayo mapunta, ay hindi nyo magagawang manalo. Dahil isa siya sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Galing siya sa pinakamimpluwansyang pamilya ng mga Lewis. At siyang kasukuyang nagpapatakbo ng Stronghold Company of the Companies. Malaking gulong na pasok nyo dahil siyang anak ng tagapagmahana ng mga Lewis. Siya si Sandro Conrad Lewis. Ang mga nag-aangas kanina ay hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan nang marinig ang inanunsyong iyon ng babae. Halos lahat sila ay nahigit ang hininga at namutla dahil sa narinig. Nanginginig ang kanilang mga tuhod at muntikan pang bumagsak sa lupang ina ni Francine kung hindi lang ito naalalayan ng babae. It can't be true. Hindi totoo yan. Lahat kayo. Sana handa kayo sa maging kapalit ng ginawa niyo to. Bumagsak sa lupa si Sandro at nawalan ng malay dahil sa labis na natamong bugbog ng katawan. May ilan pang nakakilala sa binata at tinulungan itong dalhin sa ospital kung saan galit na galit ang mga magulang ni Sandro nang makitang kalagayan ng anak nila. This is too much, honey. This is too much. Sobra nang ginawa nila sa anak natin. I will not forgive them in the rest of my life, I swear. I swear to God, ipapakulong ko sila. I can't take this anymore. Kailangan ng aksyon na ng bagay na ito. Hindi ko kayang panoorin ang gantong anak natin. Naghihinagpi sa mag-asawa sa inabot ng kanilang anak. Hindi nila mapapatawad ang mga tao na gumawa nito kay Sandro at sinisigurado nilang pagbabayaran ng mga itong ginawang kayupan sa anak nila. Humigit isang araw na natutulog si Sandro dahil sa lala ng mga inabot yung pasa at sugat. Kaya naman naabit na siya sa ospital upang makapagpahinga. Sue them. Yes, ma. I will. Magpapahinga lang ako pero pinapaayos ko na kay Carring Investment ang mga gaymaitan sa Stronghold. Kapag naayos na yun, tatanggalin ko sa organization. You treat them well. Tapos ganyan naggaganti nila sa'yo? Here's the manners. Sana pala sumama ako sa'yo para ipamukha ko sa kanila kung sino ka. I'm okay, ma. You don't have to be worried about me anymore. Kaya ko tong ayusin. Magtiwala ka lang sa akin. Kung sakali man na kailangan mo ng tulong, just tell us, iho. Kaya ko na to pa. Kayang-kaya ko to. Masyado lang silang naging pabaya at pinahid nilang pasensya ko. Ngayon, na nawala ng anghel sa katawan ko. Oras na para magpakilala ako. Masyado nang binaba ni Sandro ang sarili niya para sa babaeng mahal niya. Hinayaan niyang alipustahin siya ng pamilya nito kahit na alam niyang katayuan niya sa mga oras na to. Itinapon niyang pride niya bilang heredero ng Lewis clan. Pero ngayon, na nakita niya na kung anong klaseng mga tao ang pamilya ni Francine, wala nang dahilan para magpakumbaba sa mga taong hindi siya nagawang tingnan bilang isang tao. Hindi niya kayang respetuhin ng mga taong hindi kayang respetuhin ang kanyang pamilya at oras na para maningil. Noong araw na ma-discharge si Sandro sa ospital, agad niyang kinuha ang mga papeles
at pinaayos niya sa sekretarya niyang si Carla. Nakalagay rito ang pagpapatanggal niya ng business ng Magay Maitan sa Stronghold Company at lahat ng shares ito sa kanya. At nakalagay rin sa papel na kung magkano ang naging utang ng pamilya ni Francine sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa amin na isa kang Lewis, ha? 2 araw nang nakalilipas pero hindi pa rin humuhupa ang galit ng kanyang ina. Puro na rin siya pasa dahil sa pananakit ang ginagawa nito sa kanya. Sinisisi ka siya nito sa nangyaring gulo sa party noong nakarang gabi. Hindi ko rin alam na konektado talaga siya sa mga Lewis. Akala ko may coincidence na ang nangyari. Boba! Hindi ko alam kung ginagamit mo talaga yung utak mong bata ka. Kapag nawala ang lahat ng pinaghirapan ng daddy mo para sa atin, sinasabi ko sa'yo, I will never forgive you. Mommy, I'm sorry. You're disgusting. Nakakahiya ka. Kahihiyan ka sa pamilyang to. Kung ganun, ibigay niyo lang po siya sa akin. Lahat sila'y napatingin sa pinto ng bahay nang may magsalita mula rito. Ganoon nila ang gulat ni Francine nang makita niya si Sandrong pormal na nakaayos habang naka-straight face na nakatingin sa kanyang ina. May bakas pa ng pasa ang mukha nito pero hindi na mababakas ang paghihirap sa mukha nito. Kusa na lang nanubig ang mamata ni Francine nang makita ang nobyo. Kahit kasi ang pagdalo rito sa ospital ay hindi niya nagawa dahil sa labis na kahiyang nagawa niya. Wala siyang mukhang maihaharap pa sa lalaki. Kung hindi niyo kayang mahalin at ingatan ng babaeng nasa harap niyo ngayon, ibigay niyo lang po siya sa akin at huwag na niyo na siyang babawin ulit sa akin. Iniingatan ko yun sa tuwing kami magkasama tapos sasaktan niyo lang pala dito sa bahay ninyo. Anong ginagawa mo rito? Trespassing yung ginagawa mo. Shut up, you moron. He's a visitor. Hindi dapat ganyan sa lubong sa isang kagalang-galang na bisita. Nakangiting humarap ang kanyang ina kay Sandro na nanatili pa rin kalmado at presko habang pinapanood sila. Nandito rin ang mga kuya niya na halos hindi naman makatingin ng maayos kay Sandro. Mr. Lewis, butit nagkita tayo ulit. May gusto rin sana akong sabihin sa inyo. About what happened last time. We just want to say sorry about that. Medyo nakainom na kasi ang mga binata ko noon at hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero kung nakilala ka naman agad nila, hindi nila gagawin ng ganung bagay. Kung ganun, parang wala pa rin magbabago. Kung hindi nila ako kilala, bubugbugin nila ako dahil ayaw nila ako para kay Francine. How funny is it? Don't make yourself a fool. Stop fooling me around because I'm done to all of your rubbish. Malamig na tugon ni Sandro. Halos hindi na makilala ni Francine ang lalaking kaharap niya ngayon. Nawala ang mahinahon at palangiting Sandro. Kaharap niya na mismo ngayon ang batang CEO na hinahabol sa business world. It was Sandro Conrad Lewis. Binalingan itong mga kapatid niyang kanina pa namumutla simula nang dumating sa bahay nila si Sandro. Tinatanong mo ako kung anong ginagawa ko rito? At inaakusahan mo ako ng trespassing sa mismong property ko. Hold a second, Mr. Lewis. What do you mean by that? Inilabas si Sandro ang isang folder kung nasa ng mga kasulatan ng mga impormasyon na magpapagbagsak sa Magay Maitan. I removed our partnership and your business is no longer part of Stronghold. Dahil sa dami niyong nilabag na kasunduan na nilagdaan niyo nang mag-close tayo ng deal. Maraming nawalang pera sa kumpanya ko at muntik nang bumagsak ang negosyo niyo kung hindi lang dahil sa tulong ko. Yes, sa tulong ko. I'm the one who's helping you para hindi mawala sa inyong negosyo ninyo. But you choose to be my enemy. Your debt is almost 1 billion pesos. And this whole place now is my property. This is mine. And you're not allowed to leave here anymore. Oh God! Hindi pinansin ni Sandro ang nanghihimang ginang kapag Juan ay nilapitan nito si Francine upang alalayang tumayo. Umigting ang kanyang nagtatagis sa panga nang makitang mga pasa sa katawan ni Francine. Mr. Lewis, baka pwede naman nating pag-usapan tungkol sa bagay na to. Hindi mo pwedeng gawin nilang ang ganito. Walang matitira sa amin kahit na ano. Nanlilisik ang mga mata ni Sandro nang lingunin niya ulit ang ginang. Napalunok na lang si Francine nang mapansin niyang galit ang lalaki na nasa harapan niya ngayon. Pero masyadong mahina ang katawan niya para pigilan ito. Pag-usapan? Hindi ko pwedeng gawin ng basta-basta?
Naisip mo ba yun ang gabing pagtulungan niyo ako ng mga anak mo? Naisip mo ba yan bago mo pagbuhatan kami ang girlfriend ko? I have the right to do the things that I want. Walang pwedeng magdikta sa akin dahil ako ang batas. At lahat kayo, sisiguro din kung doble-doble pang mararanasan nyo sa ipinaranas yung dalawa sa amin ni Francine. Mr. Lewis, sorry. Masyado lang talaga kami nadala ng emosyon namin noon. Nakikiusap kami. Huwag mong kuhanin sa amin ang lahat ng meron kami. Yan na lang ang tanging meron kami na pamana ni Daddy. Mabait akong tao. Pero sa oras na kalabanin niyo ako, mawawalang pagkasanto ko. Wala akong pakialam kung may matira sa inyo o wala. Ang ginawa niyo sa amin ni Francine, sapat ng dahilan yun para ipatakim sa inyong tunay na karma. Nagulat na lang si Francine nang biglang lumuhod ang kanyang ina. Punong-puno ng luha ang mga mata nito habang nagsusumamong nakatingin kay Sandro. Hindi niya inakalang dating sa gantong sitwasyon ng kanyang pamilya. Masyadong mataas ang pamilya na kanyang kinagisnan at kahit na kailan ay hindi niya naisip na makikita niyang ganito ang kanyang ina. Kahit na ano, pangako kahit anong gusto mo gagawin namin. Huwag mo lang gawin sa amin tong bagay na to. Sa'yo na si Francine. Hindi na namin kayo guguluhin kaya nakikiusap ako, Mr. Lewis. Kahit na handa ka namin gawin. Huwag mo lang ipulot ang mga shared investment namin sa company mo. We can't live without our business. So please, Mr. Lewis, forgive us for what we've sinned. Halos halikan na ng mommy niya ang sahig sa kakuluhod sa harap ni Sandro. Pero nang tingnan niyang mga mata ng lalaki, parang lang itong nakatingin sa walang kwentang bagay. Sana'y sinamtalan niyo ang pagkakataong mabait at nagpapakumbaba pa ako sa inyo dahil pamilya kayo ng girlfriend ko. May mga bagay na madaling kuhanin. Pero sa oras na pakarwalin mo to, mahirap nang kuhanin pabalik. Ako yung tipo ng taong hindi madaling magpatawad. Mabait ako sa mabait. Pero kapag dinamay niyo ang mahalaga sa akin, hindi ko na kayo kikilalanin at magiging kalaban ko na kayo. Tandaan yung araw na to. Ito na ang huling beses na makakatapak ka sa lugar na to dahil aayos na kayo rito. At isasama ko si Francine sa akin. Magmula sa araw na to, kahit na sino hindi na maaaring lumapit sa amin. Binalingan siya ng lalaki at marahan siya nitong nginitian bago niya maramdaman ang pag-angat ng katawan niya sa lupa. Maingat siyang binuhat ni Sandro palabas sa lugar kung saan hindi niya na maituturing pang tahanan dahil parang hindi niya nakilala ang mga kasama niya. Magiging tahimik ng buhay natin. Everything will be fine now, love. Handa akong kalabanin ng mundo para sa ating dalawa. Thank you. Thank you for saving me, Sandro. Mahal na mahal kita palagi. Tulad ng naay si Sandro, isinama niya na pauwi si Francine. Pinakain, nilinisan, at binihisan niya ito. Ginamot niya rin ang mga natamantang sugat galing sa mapang-abusong ina. Hindi kayang patawarin ni Sandro ang mga taong gumawa nito kay Francine. Tama niyang pagiging mabait. Pagod siyang pagtawaran at maliitin ng ibang tao. Kaya gagawin niyang lahat para ingatan ang mga taong nasa kanyang paligid. Nahihiya pa rin ako. Bakit naman? Isa nangyari, Sandro. Hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng guiltiness. Dahil pamilya ko yun eh. Nang dahil sa pamilya ko, mundi ka nang malagay sa komplikadong sitwasyon. Sinaktan ka nila at inapi. Shh. No one's blaming you, Francine. That's their choice. Ginawa nila yun dahil yun gusto nila. Hindi mo sila inutusan, di ba? Sinubukan mo pang pagilan sila eh. Pero hindi sila nakinig sa'yo. At mas pinili nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya stop saying sorry. That's not your fault. Pero ang laki pa rin ang naging kasalanan nila sa'yo. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa mga magulang mo. Hindi ka magkakaroon ng peklat sa mukha kung hindi ka nila binugbog ng gano'n. Mahal mo ba ako? Ha? Tinatanong ko kung mahal mo ba ako, Francine. Oo naman. Mahal na mahal kita, Sandro. At ayoko nang nasasaktan ka ulit. Nang dahil sa akin. Kung ganon, huwag mo na silang isipin pa. Ako na lang ilagay mo yun sa isip mo. Tanggalin mo na sila sa sistema mo. Nasimula ngayon, mamumuhay na tayong dalawa lang. Hindi na sila kasama. Ikaw at ako na lang. Isipin mo lang pagmamasteral mo dahil malapit ka na maging CPA. Magkakaroon ako ng girlfriend na CPA. Ngumisi si Sandro, saka kinalabit ang kanyang baba na parabang tinutokso siya sa sinasabi nito.
Kaya naman hindi na maiwasang pamulahan dahil alam na alam ng lalaki kung paano siya huhulihin ito. Ngingiti na yan. Huwag ka nang sumimangot dyan. Tss, alam na alam mo talaga kung paano kukuhanin. Oo naman. Kaya ka nga nandito sa akin ngayon eh. Iingatan kita. Hindi na sila makakalapit sa'yo ulit. Dahil ako ng protection mo. Kumuha ka na lang ng bodyguard at baka mapano ka pa kapag ikaw ang humarap sa kanila. Sa dami mong pera ay nalulula pa rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na boyfriend ko ang CEO ng Stronghold Company of Companies. Ang yabang ko sa partner, hindi ba? Oo naman. Bonus na lang ang yaman ko dahil poging-pogi na ako, no? Hindi ka na logi sa akin. Malaki na rin yung ano ko. Anong malaki? Yung puso ko syempre. Namula si Francine nang makita niyang mapaglarong ngisi sa mga labi ni Sandro. Kaya pinalo niya ito sa balikat. Puro ka talaga kalokohan. Bakit na naman? Ewan ko sa Sandro. Tatayo na sana siya nang mahuli ng lalaki ang kamay niya at hilahin siya nito pabalik sa kama. Munti ka na siyang mapatali nang bigla na lang siyang kubabawan ng lalaki. Kapag naging CPA ka na, gagawin naman kitang Mrs. Lewis ko, Francine. Hindi na ako makapaghintay na iharap ka sa lahat, lalo na sa altar, at pag-alayan ng lahat ng meron ako. Sandro, may naramdaman na malamig na bagay si Francine sa kanyang daliri at nang makita niyang singsing ng ligero ni Sandro, ay nanubig ang kanyang mga mata. Mahal kita, Francine, at hindi ko hahayaang mapahamak sa sarili dahil may dahilan ako na gawin ng bagay na yun. Dahil ayoko makita kong umiyak ng dahil sa akin. Pangako ko sa'yo, palagi ako mag-iingat. Palagi mo na lang akong pinapaiyak. Sa gandong paraan kita gustong payakin, Francine. Imbes na mainis dahil sa pang-aasar na ginagawa ni Sandro sa kanya, si Francine ang mismong humawak sa kwelyo ng damit ni Sandro para siilin ito ng halik sa mga labi. Ang malambing na halik ay nauwi sa mainit na nakakatuksong pagtatama ng kanilang mga labi. Simula pa lang ay alam na agad ni Francine na si Sandro ng lalaking handa niyang pag-alay ng lahat, kaya wala siyang pagdadalong isip na binigay sa lalaki ang kanyang sarili dahil matiwala siya sa kanyang nobyo na gagawin nito ang lahat nang pinangako sa kanya. Ngunit ang akala ni Francine ay tapos na ang lahat dahil nakatikim na ng paghihirap ang kanyang pamilya. Ngunit ang tahimik at masaya na sana nilang buhay ay naggulo na naman isang araw habang palabas siya sa kanilang eskwelahan. Ingat ka, Francine! Good luck sa board exam natin! Makakapasa na tayo nito at magiging CPA. Oo naman, mag-iingat din kayo ha. Kita-kits na lang tayo sa exam center. May ngiti sa kanilang mga labi nang maghiwa-hiwalay sila ng kanyang mga blockmates na itinuring na rin niya ang kapatid. Sa edad na 25 ay nag-aaral pa rin siya. Gusto na rin sana niyang magtrabaho pero pinilit siya ni Sandrong mag-abroad muna dahil mas marami raw siyang opportunity sa makukuha. Huminto si Francis sa isang waiting shed kung saan niya madalas na hinihintay si Sandro sa tuwing susunduin siya nito. Nakatayo lang siya roon dahil papunta na ang boyfriend niya at anumang oras ay darating na ito. Pero habang naghihintay ay nagulat si Francine nang maisang pulang kotseng huminto sa kanyang harapan. Ang akala niya ay sundo ito ng kung sino lang pero nanlamig ang kanyang buong katawan nang may dalawang lalaking balot na balot ang bumaba galing sa sasakyan at mabilis tumalis palapit sa kanya. Teka, sino kayo? Huwag kang nilapit! Ay, mag-iingay pa eh. Nawala ng pagkakataong makahinang tulong si Francine nang takpan ng lalaking kanyang ilong at bibig gamit ang panyo na may nakakahilong amoy. Unti-unti ay naramdaman ni Francine ang kanyang panlalambot bago siya tuluyang manghina at magdilim ang kanyang paningin. Gaano kataas na sedative ang ginamit nyo at hanggang ngayon natutulog pa rin yan. Ewan ko kay Brando, siyang naglagay ng panyo eh. Baka napadaming lagay ko. Sabik na sabik kasing kamay ko na makalagay eh. Ang kati-kati ng kamay ko na magantihan ng Sandrong yun. 2 buwan din ako sa kulungan ha. Buti na lang at nakapagpiyansa ako. Huwag ka mag-alala. Makakaganti rin tayo sa taong yun. Kung hindi natin siya kayang kantiin. Aba, dito tayo sa isa babawi. Ubusin natin ang yaman ng lalaking yun. Tingnan natin kung hanggang saan ang angas niya. Nagising lang si Francine dahil sa mga boses na nag-uusap sa kanyang tabi. Nakakaramdam pa siya ng bahagyang pagkahilo
kaya naman nanatili muna siyang nakapikit. Masakit ang kamay niya dahil sa mahigpit na pagkakatali rito. At nangangalay na rin ang panga niya dahil may nakabusal sa kanyang bibig. Gising na palang munding prinsesa. Kamustang pagtulog mo? Nanlaki ang mga mata ni Francine nang makita kung sinong nasa kanyang harapan ngayon. Hindi niya alam kung paano nangyaring nasa harap niya ngayon si Brando kasama ang dalaw niyang kuya. Kung ganong huling balita niya sa mga ito, ay nakakulong ang mga ito. Ano? Parang gulat na gulat ka namang makita kami. Anong akala mo sa amin? Mapapatigil niyo kami ng ganun-ganun na lang? Kung ikaw nga'y hindi ko sinukuan eh. Ito pa kayong kutong lupang to? Nagtawanan ng mga ito. Agad na dinalo ng kabang dibdib ni Francine dahil malakas ang kutob niya nga may hindi magandang mangyayari. Hindi mapalagay ang kanyang kalooban sa kung anong pwedeng gawin ng mga ito sa oras na yon. Bigla niyang naalala si Sandro. Sigurado siyang hinahanap na siya ng lalaki. Nasa ganong kalagayan sila nang matigilan silang lahat nang may marinig silang nag-ring ng phone at hindi pwedeng magkamali si Francine. Iyon ang ringtone ng cellphone niya. May tumatawag na anay. Kung nagulat na kanina si Francine, mas lalo siyang nagulat nang makita kung sinong may hawak ng kanyang telepono. Gusto niyang magtanong sa mga ito kung anong nangyayari, pero hindi niya magawa dahil sa nakabusal ang kanyang bibig. Tingnan nga natin kung anong makukuha natin sa isang to. Sinagot na kanyang ina ang tawag na sigurado siyang kay Sandro galing. Ni-loudspeaker ito ng ina, kaya narinig niyang malambing ng boses ng nobyo. Hello, love. Nasaan ka na? Nandito na ako sa waiting shed. Nasa loob ba kayo ng campus? Love, nasaan ka na raw? Nasa waiting shed na raw siya. Nagtawanan ng mga taong nasa paligid niya matapos gayahin ng kanyang inang pananalita ni Sandro. Who's this? Bakit hawak mong cellphone, Francine? Where is she? Wow naman, nag-i-English na siya. Samantalang noon, balbal pang ginagamit yung salita. Wala akong pakialam kung ano pang gamitin kong salita. Sagutin mong tanong ko. Sino ka at nasaan si Francine? Bakit hindi mo hulaan? Bakit hindi mo tingnan kung sino ako? Oh, sorry. Kami pala. Anong gusto niyo? Nasaan si Francine? I want to hear her voice. Napangiti ang ginang sa kanyang harapan bago nito senyasin si Brandong tanggalin ng busal sa bibig ni Francine. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman namin siya sasaktan. Sandro? Pucha, ano bang gusto niyo? Bakit kailangan niyo pang idamay si Francine? Kung may problema kayo sa akin, ako na lang guluhin ninyo at huwag niyo na siyang idamay. Magiging boring ang laro kung may isang hindi kasama, kaya dinamay na namin siya. At isa pa, mas magiging pabor sa amin kung may hawak kaming alas. Subukan niyo lang siya saktan, kahit na dulo ng buhok niya. Sinisigurado ko sa inyo, aabot tayo sa impyerno. Hindi ko kayo patatahimikin hanggang sa kayo na mismo makaawa sa akin na tumigil na ako. Oh, natatakot naman ako. Pero sige, ganito ang gawin natin. Makakasiguro ka na hindi namin sasaktan ang pinakamamahal mong love. Basta marunong kang sumunod sa simpleng instruction. Sabihin mo sa akin kung anong gusto niyo. 100,000,000. Sa abandonadong pabrika, malapit sa dating mansyon ng mga gaymatan. 11:00 ng gabi. At ikaw lang mag-isa. Walang pulis, walang bodyguard, o kahit na sinong kaibigan. Ikaw at ang pera lang madadala namin sa lugar na yon. Naiintindihan mo ba? Nang marinig yon, ay sunod-sunod na napailing si Francine dahil alam niyang hindi malinis magtrabaho ang mga ito na nasa kanyang harapan ngayon. Alam niyang isa lamang itong patibong. No. Huwag kang pupunta, Sandro. Patibong lang to. They will hurt you again, love. Don't go. I'm fine. You don't have to worry about me because I'm totally fine here. Magiging maayos lang ako. Kung pupunta ka man, ay magsama ka ng mga polis. Dahil papatayin. Napakibi na lang si Francine bago puno ng puot ang mga mata na tinignan ng ina na ngayon ay nakikipagsukatan din ang tingin sa kanya. Anong klaseng ina ka? Paano mo nagagawang kanong bagay sa anak mo para lang makuha ang gusto mo?
Tandaan mong sinabi ko. Kung gusto mo bang makita ang buhay, ang impokrita mong girlfriend, ay gawin mong sinabi ko sa'yo. Wait. Hindi na nakapagsalita si Sandro nang ibaba na kanyang ina ang tawag at malamig siya nitong tingnan. Hindi ako makapaniwala na may mga taong tulad yun na handang ipahamak ang miyembro ng pamilya nila para makakuha lang ng malaking pera. Nasaan ang mga utak nyo? Tuloy na ba talaga kayo nilaman ng kasamaan at ganyan kayo mag-isip? Parang hindi na kayo mga tao. Hayop kayo. Hayop kayong lahat. Napapilig na lang ang ulo ni Francine nang malakas siya sampalin ng babae sa kanyang harapan. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganyan ka lumaki. Ibang-iba ka sa amin. Hindi mo kami naiintindihan. Ang supling ay lumalago dahil sa nakukuha sa pinanggalingan. Pero ikaw, ang kitid-kitid pa rin ang utak na meron ka. Hanggang ngayon hindi ko maisip kung anong utak ang meron ka. Bakit, Mommy? Bakit mo ginagawang mga bagay na to sa akin, ha? Hindi mo ba ako mahal? Anak mo rin ako, Mommy. Why are you like this to me, Ma? Bakit sa aming lahat, ako palagi na pagbubuntungan mo at nasasaktan mo ng ganito? Am I not important to you? Gusto mong sagutin ko lahat ng walang kwentang tanong mo na yan? Hindi. Kahit na kailan, ay hindi ko kayang mahalin ng bunga ng pagkakamali. Tsaka bakit hindi mag-iibang pakikitungo ko sa'yo? Hindi ka naman sa akin ang galing. Hindi ako nagluwal sa'yo. Kaya hindi konektado ang mga pusod natin. Natigilan si Francine. Para siyang saglit na nabingi dahil sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan ang palaisipan na binitawan ng kanyang ina. Ano? Hanggang ngayon pa rin ba'y naniniwala ka na isa ka sa amin? Sa tingin mo ba kung tunay kitang anak, ay makakararas ka ng ganyang sa akin? Makakarinig ka ba ng hindi magandang salita galing sa akin? Mag-isip ka, Francine. Gamitin mo yung utak mo. O baka naman namana mo ang utak ng ama mo. Parehong makitid. Parehong tanga. Mambababae na lang. Hindi pa pumili. Nabuntis pa. At ang malala pa, inuwi ka pa ng ama mo sa bahay namin. At tinuring na kabilang sa pamilya. Mabuti na lang at patay na yung ama mo. Kung hindi baka dalawa kayo nagpapabubuhan ngayon. Hindi totoo yan. Totoo yun. Ikaw ang pinakapangit na nangyari sa pamilya namin. Simula nang dumating ka sa buhay namin, hindi na nahinto ang mga kamalasan na nangyari sa amin dahil sumpa ka. Sumpa ka sa buhay namin. At hindi ako magsisawang ulit-ulitin na isampal sa makapal muka ang katotohanan ng hindi ka nang galing sa akin. Wala akong anak na babae at hindi ka talaga parte ng pamilyang to. You're just a mistake, Francine. Bunga ka ng pagkakamali. Sadyang mahal na mahal ka lang ng ama mo, kaya hindi ka na nagawang iwan sa tunay mong ina. Kahit na magpa-DNA pa tayo, wala tayong kahit anong koneksyon. Kilala mo ba kung sinong nanay mo? Isa siyang labandera sa bahay natin noon na pinikot ng ama mo, kaya ka nabuo. Isa ka lang pagkakamali, Francine. At ang mga tulad mo, hindi na babagay sa mababilang sa amin. Hindi totoo yan. Mommy kita. Kapatid ko sina kuya. At kabilang ko sa pamilyang to. Isa kong gatmahitan. Hindi nga. Wala kang lugar sa pamilyang to. Kaya wala akong pakialam kung mamatay ka man ngayon. Sa mismong harapan ko. Dahil sa wala ang daddy mo. Sana ikaw na lang namatay sa aksidenteng nun. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi ang daddy mo. Ikaw ang dahilan kung bakit maagang naulila sa amang mga anak ko. At hindi kita kayang patawarin dahil sa ginawa mo. Salot ka! Wala kang kwentang tao. Naging pabigat ka sa buong buhay namin. Na hindi mo nagawang maging isang CPA para makatulong at makabayad sa akin sa pagpapalaki ko sa'yo. Siguro nga mahina talaga yung ulo mo. Kaya hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin. Kung hindi ka makakapagtrabaho, baka kinabangan na lang kita ngayon. Tsaka kita didispetsahin kasamang abnoy mong boyfriend. Dinuraan siya ng Mrs. Kay Maitan sa mukha bago siya itong inisihan at talikuran. Iyak lang ng iyak si Francine habang nakagapos sa upuan na kanyang kinalalagyan. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng ginang. Para siyang sinampalang paulit-ulit dahil sa pagsasabi nito ng katotohanan sa kanya.
Durog na durog ang puso niya, lalo na nang maungkat na naman ang pagkamatay ng daddy niya. Hindi na kailangang sabihin ni Miss Gaymaitan yun sa mismo mukha niya dahil kahit na siya ay sinisisi niya pa rin ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama. Kung hindi siya nito iniligtas, siyang maiiwan sa loob ng sasakyan at mamamatay sa pagsabog nito. Pero mas inuna niyang iligtas ang kanyang ama dahil mas mahal na mahal siya nito. Pero ang ganang pagmamahal ay ayaw niya. Hindi niya kayang tanggihan ng pagmamahal kung saan magsasakripisyo ang mahalagang tao sa kanya para lang mailigtas siya. Sandro, can you please calm down for the meantime? Para makapag-isip ka ng maayos. Kung magpapadala ka sa emosyon mo, baka pumali ang mga plano mo at kung ano pang mangyari kay Francine. Hindi ko alam magago ako sa pamilyang yun kapag sinaktan nila si Francine. I swear to God pa, magiging kriminal ako. Ano bang problema nila sa inyo ni Francine at hindi nila kayo hayaang maging masaya? They want to drag me down. Gusto nila akong durugin as ginawa ko sa kanila. This is my fault. Kasalanan kong lahat ng to. Kung hinayaan ko na lang sana silang makalaya at hindi na pinakulong sila Brando, hindi na sana nila gagawin ng bagay na to sa amin ni Francine. Kapag may nangyari hindi maganda sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Anak, tama lang ginawa mo sa kanila para magtanda sila. Sadyang matitigas lang ang mga bungo ng taong yan at walang kasing kapal ng mga mukha. Kung hinayaan mo silang pag-alagala sa kung saan-saan, baka ano pang magawa nila sa'yo. Dapat lang na pagbayaran nilang ginawa nilang kasalanan sa batas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ma. Natatakot ako. Alam ko na sasaktan nila si Francine kapag hindi ako sumunod sa gusto nila. I have to do this. Kailangan kong pumunta ron mag-isa. No, hindi ka pupunta na mag-isa ron. Kausap ko ng inong hepe mo at pinoproseso na lang gagawin nilang pag-back up sa'yo. Nalaman din namin na marami pa palang ibang kaso na kinakaharap yung Brandong yan. Nakapagpiyansa lang dahil sa lakas impluwensya ng pamilya. Pero sa oras na may balik na sa kulungan ng taong yan, sisiguraduhin natin na hindi na makakalabas sa mga hayop na yan. Kahit na nababagabag, ay pinilit ni Sanong magpakatatag. Ngayon lang siya natakot ng ganito sa buong buhay niya. Ngayon lang nilamig ang mga kamay at ngayon lang din nanginig ng ganito ang kanyang mga tuhod dahil sa labis na takot. Ni hindi niya nagagawang kumain dahil sa labis sa pag-aalala kay Francine. Sa bawat milutong lumilipas, para siyang isang kandila na unti-unting nauupos. Kung ano-anong bagay nang pumpasok sa kanyang isipan. Magsuot ka nito. Para kung sakaling ibang liko ng mabitukan yan, ay handa ka na. May mga naka-standby rin ng mga bata ko sa paligid. Napapaligiran na naman ang buong area kung sakaling magkagipitan ka. Marami kang backup. Saad ng kanyang ninong. Salamat po, Ninong. Wala yun. Basta magpakatatag ka. Hindi ka namin pababayaan. Kahit na papaano, ay gumaan ang pakiramdam ni Sandro nang malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niyang to. Nasa loob sila ng isang sasakyan. Ang ninong hepe niya ang kasama niya sa loob at may dalaw pa itong kasamang escort niya. Madali sa mga itong magtago dahil tinted ang kanyang sasakyan. Kaya naman nang dumating ng isang pulang sasakyan, ay huminga ng malalim si Sandro. Ibibigay ko na lang pong signal sa inyo, Ninong. Huwag po kayong magpapaputok hanggang hindi ko nahahawakan si Francine. Makakaasa ka sa amin. Sige na, bawiin mo ng mapapangsawa mo. Huminga ng malalim si Sandro bago bumaba ng kanyang sasakyan. Prente lang siya naglalakad habang hawak ang bag na may lamang pera. Kahit na hindi niya lingunin, alam niyang maraming mata sa paligid ang nakabantay sa kanilang mga kilos. Diyan ka na lang. Huminto sa paglalakad si Sandro nang lumabas ang isa sa mga kuya ni Francine. Malamig ang mga matang nakatingin nito sa kanya. Dala mo bang hinihingi naming ransom? Oo, at may pasobra pa. Kaya ipakita niyo si Francine sa akin. Iwan mo ang pera dyan at bumalik sa sasakyan mo. Hindi, ipakita niyo muna si Francine. Bago ko gawin ang bagay na yan. Hindi ako mangmang para sumunod lang sa mga sinasabi mo. Tunay ngang may utak ka. Ngumisi ito sa kanya bago katukin ng salamin ng sasakyan na pinanggagalingan nitong sasakyan. Kapag kwan, ay lumabas doon ang iba pa nilang kasama. Ang isa pang kuya ni Francine, ang mommy ng dalaga, at si Brando na may hawak mismo sa kanyang girlfriend. Humigpit ang pagkakahawak ni Sandro sa bag na nasa kanyang kamay nang makitang itsura ng nobya. Naka-uniform pa ito,
magulang buhok at madungis ang muka. Namamagari ng mga mata nito at kitang-kita ng dalaw niyang mga mata ang pasa sa gilid ng labi ni Francine. Nagkasundo tayo na hindi niyo siya sasaktan, di ba? Iho, konti lang naman. Hindi na ba nabawasan tong love mo? Buong-buo pa rin to. Walang labis. Walang kulang. Sandro. Okay na. Hindi mo na kailangang matakot. Nandito na ako. Dapat hindi ka na nagpunta. Ipapahama ka lang nila. Mas okay ng bagay na yun kaysa ikaw ang ipahamak nila. Eto, dala kong ransom na hinihingi ninyo. Kaliwaan tayo. Hayaan niyong maglakad papunta sa akin si Francine at ibibigay ko sa inyong pera. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Sige, pakawalan niyo yan. Inilapag ni Sandro ang bag sa baba, pero napaigtag siya nang biglang maglabas ng mga baril sina Sandro at itutok ito kay Francine na unti-unti nang naglalakad palapit sa kanya. Binambo ang kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Naninigurado lang. Nagtangis ang panga ni Sandro bago itaas ang kamay si Ere bilang senyales sa malinis siya at wala siyang dalang kahit na anong armas. Nagsimula silang umatras papunta sa kanyang sasakyan nang magsimula ng maglakad si Brando palapit sa kanya para kuhanin ang pera. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak nyo at ginawa niyong bagay na to. Pero pinapangako ko sa inyo na kapag naging maayos ang lahat, babalikan ko kayo. Yun ay kung makakalabas pa kayo ng buhay rito. Isa ka lang namang hunghang. Kayang-kaya kitang patahimikin ng ako lang. At kapag nagawa ko yun, kukuhain ko si Francine at aanakan ko ng marami yan. Lihim na umingting ang panga ni Sandro sa huling sinabi ni Brando. Hayop talagang lalaki. Kung hindi niya makukontrol ang sarili, baka mapatay niyo ito ngayon din. Dito rin mismo sa lugar na to. Utak kriminal na talaga ang makaharap ng tao. Kaya nang ilang hakbang na lang ang layo niya kay Francine, ay agad niyang hinilang babae at niyakap ng mahigpit. Iyak naman ang iyak si Francine sa kanyang mabisig. Nanginginig pang katawan nito dahil sa labis na takot. Let's get out of here, Sandro. They will kill you. Love, please. Alis na tayo rito. Hindi nila magagawa yun. Ang mahalaga, nasa akin ka na ulit. Ligtas ka na. Hindi mo na kailangang mag-alala dahil magiging maayos ang lahat. I'm scared. Takot na takot ako, Sandro. Napakagat na lang sa kanyang pang-ibabang labi si Sandro nang napakagulhol na ng babae sa kanyang balikat at ramdam na ramdam niya ang takot dito. Let's go. Let's get out of here, please. Sandro, they will kill you. That's their plan. Love, they will take you from me. Ang ingay niyo masyado. Dapat sa inyo, pinapatahimik na. Parang tumigil ang mundo ni Francine nang makita niyang tinutok ng mga ito ang baril sa kanila ni Sandro at nung oras na mahawakan ni Brando ang bag na naglalaman ng ransom, walang pagdadalawang isip na pinulan sila ng bala ng mga ito. At ganun lang takot ni Francine nang humarang sa kanyang harapan si Sandro. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay niyakap siya nito at bumulong. Ayos ang lahat. Mahal na mahal kita, Francine. Puno ng ups and downs ang buhay ng isang tao. Parang alon ng sa dagat. Minsan mababa, minsan madalas. Kapag may dumarating na bagyo, ay magulo ang bawat alon, pero may mga tao pa rin sasamantalahin ng pagkakataong yun upang samahan tayo at ipakita sa atin na kahit gaano kapangit ang panahon sa atin, ay handa pa rin silang lumusong para may pakita kung gaano kaganda ang buhay na meron tayo. Malungkot na ngumiti si Francine habang hinihipo ang lapida na nasa kanyang harapan kung saan nakaukit ang pangalan ng lalaking una niyang binahal. Hindi mo naman sinabi sa akin na ganito pala ang buhay ng mag-isa. Wala ng mommy. Wala na ring mga kuya. Tapos wala ka pa. Sino lang pagsusumbungan ko kapag may nag-away sa akin? Kapag napagod ako? Kapag may magandang nangyari sa akin? Kanino ko nilang ikakwento yun? Gusto ko na makita mo ako maging successful sa buhay. Kasi yun ang gusto mo, di ba? Sabi mo pa nga, ikaw sasama sa akin kapag naging CPA na ako. Magpapapicture tayong dalawa. May tumulong luha sa mga mata ni Francine nang maalalang pangako nila sa isa't isa habang nabubuhay pa ito. Hindi pa rin siya makapaniwala
na nagawa niyang lahat ng to na wala siya sa kanyang tabi. Sa lahat pa naman, dito niya pinakagustong pinagmamalakang lahat ng manakuha at narating niya. Pero nabigo siyang ingatan at protektahan ng lalaki. Pero okay lang. Malakas na ako ngayon. Mas matapang na ako. Mas lalo ako naging matatag ng dahil sa'yo. Thank you for showing me the real beauty of life. Thank you for giving me this life. And I want to say that I am finally CPA now, Daddy. CPA na yung prinsesa mo. And another princess is coming to our life. Hinawakan ni Francine ang kanyang tiyan na nakaumbok na dahil 5 buwan na siyang nagdadalang tao. Nakangiti siyang pinagmamasdan ng lapida ng daddy niya na tila nakikita siya nito ngayon. Kahit na nalaman niyang bunga siya ng pagkakamali ng kanyang daddy sa ibang babae, kahit na konti, ay hindi siya nakaramdam ng galit dito. Kapag kuwan, ay nagpapasalamat pa siya ng lubos dahil binigyan siya nito ng buhay. Binihisan, pinakain, at pinag-aral. Hindi siya nito pinabayaan sa kabila ng lahat. You don't have to worry about me anymore. Kasi nasa tamang tao na ako, Daddy. Hindi niya ako pinababayaan at pinapakita niya rin sa akin na sobrang sarap mabuhay. Mahal na mahal mo na naman ako. Naramdaman ni Francine ang mga bisig na yumakap sa kanya mula sa likod. Napapikit na lang siya bago isandalang sarili sa lalaking nasa kanyang likuran. Si Sandro, ang unang taong tumanggap sa totoong katauhan niya. Sa totoong pinanggalingan niya at kahit na kailan ay hindi siya nakakita o nakarinig man lang ng panghuhusga galing dito. Kaya naman dahil doon, mas lalo niya lang minahal ang lalaki at mas mamahal niya pa ito sa mga magdaang araw o taon na magkasama silang dalawa. Kinakwento lang kita kay Daddy at sinasabi ko na kapag nagloko ka, kuhanin ka na rin niya. Aray ko, ako? Magluloko? Sana kung meron pang ibang Francine na tulad mo sa mundo. Magkakaanak na tayo pero napakabulero mo pa rin. I'm just being honest, love. Kung hindi ikaw, tatanda na lang akong mag-isa, no? Thank you, Sandro. Para saan naman? Dahil tinakas mo ako sa malimpiano kong buhay. Salamat dahil minahal mo ako ng higit pa sa ibang tao. You show me how to live happily. For you, Francine, handa akong gawin ng lahat. Kahit na ikapahama ko pa. Pero syempre, kailangan kong mag-ingat. Dahil magalit ang baby natin kapag lumabas siya na puro bangas ang mukha ng daddy niya. Abay, dapat lang. Dapat ay gwapong-gwapo ka pa rin. At baka ayawan ka ng anak natin. Nagtawanan silang dalawa habang magkayakap sarap ng punto ng daddy ni Francine na magiging in-law niya. Dahil ilang buwan mula ngayon ay ikakasal silang dalawa ni Francine. Pangako ko sa'yo, naiingatan ko kayo. At hindi ko kayang pabayaan ang magiging mga anak natin. Mahal na mahal kita, Francine. Mahal na mahal din kita, Sandro. Ikaw nang wakas ko. Matapos ang gabi ng engkwentro sa pagitan ng kanyang pamilya at pulis, namatay ang pangalan ng kuya dahil nanlaban ito. Samantala ang kanyang ina at isa pa niyang kapatid na lalaki ay nakulong at kasama ng mga ito si Brando. Habang buhay na pagkakakulong ang hinatol sa mga ito dahil sa patong-patong na kasalanan ng mga ito. Kaya naman labis ang naging kasiyahan ni Francine nang malaman niyang hindi na sila ulit maguguloy ng mga ito. Kahit na papaano ay nalulungkot siya dahil sa kinahantungan ng kanyang pamilya. Pero maganda pa rin ang ganon upang hindi na sila magkasakitang ulit. At sa kabila ng mga nangyari, nagawa ng makapagpatuloy ni Sandro. May takot sa puso nung una, pero di nagtagal ay nagawa nilang makawala sa madilim na nakaraan. At ngayon ay magkakaroon na sila ng masayang wakas kasamang mahal niya sa buhay. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!